Muli na namang kinilala ang ganda ng Pilipinas. Kamakailan isang pahayagan sa China ang nagsabing isa ang ating bansa sa Best Leisure Destinations of 2012. Target naman daw ng Department of Tourism ang 10 milyong mga dayuhang turista pagdating ng 2016. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkuko. Dano? Jessica, kabi-kabila na nga ang pagkilalang tinatanggap ng Pilipinas bilang isang tourist destination. Pinakauli na riyan ang pagpangalan sa bansa ng isang advertising newspaper sa China bilang isa sa best leisure destinations noong taong 2012. Bukod pa yan sa patuloy daw na pagtaas ng bilang ng mga turistang papasok sa bansa, ang susi daw dyan ay ang It's More Fun in the Philippines campaign ng Department of Tourism. Ang mga tanawing ito sa iba't ibang panig ng ating bansa ang laman ng kampanyang It's More Fun in the Philippines ng Department of Tourism. Bagay na ayon sa DOT, susi sa samot-saring parangal na inaani ngayon ng bansa. Pinakahuli riyan ang parangal ng Chinese advertising newspaper na Lifestyle sa Pilipinas bilang isa sa best leisure destinations ng 2012. Kahanay ang Thailand, Indonesia, Malaysia at Maldives. This demonstrates how ready we are to receive tourists, and that this country of ours is really a haven for tourists, especially because of the different resorts and beaches that are lovely and accommodating to tourists, and also because of the people that we have. Bukod sa parangal na ito, Pilipinas din ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa isang diving magazine bilang best destination for diving in the Pacific and Asian regions, mas maraming boto kumpara sa Maldives at Great Barrier Reef. Binoto rin ng mga reader ng magazine ng bansa bilang pinakasulit na diving destination, second best para sa macro diving at fourth best para sa underwater photography. Pero ang marahil mas malinaw na parangal sa bansa, ang tuloy-tuloy umanong pagdami ng mga turista. Mula 2011, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga turista sa bansa ayon sa DOT at mga travel agency. Sa unang 2 buwan ng 2013, nakapagtala ng hanggang 900,000 inbound tourists ang DOT. When you talk about the perception of people, we're talking both of the foreigners and of the Filipinos themselves. On the part of the foreigners, nakikita nila ngayon na, wow, ang dami palang pwedeng makita dito sa Pilipinas, and nakikita nila yung competitive advantage na. On the part of the Filipinos, and I think this is the big revelation and very encouraging at that, is that we see now a deeper sense of appreciation, no, of what we have to offer, no? Pero ayon sa mga travel agency dito sa Pilipinas, mas kapansin-pansin daw ang pagdami ngayon ng mga local tourists o yung mga turistang Pilipino. Nakikita na ng mga lokal na Filipino ang ganda ng Pilipinas, and nagiging affordable dahil sa low-cost carrier. Target ng ahensyang umabot ng 10 milyon ang turistang dayuhan sa bansa sa taong 2016. Bukod sa pagtuon sa ilang piling aspeto ng turismo sa bansa tulad ng diving, educational, medical at cruise tourism, isa rin daw sa mga pinaplano ng ahensya ang pagpapaganda sa air connectivity sa iba't ibang mga isla. The travelers these days go straight to the destination. So kung meron tayong mga flights papuntang Kalibo, lilipad papuntang Kalibo yan. The Philippines is an archipelago. So we are dependent almost entirely on air access. So kasama po dun sa ating strategy is to improve the air connectivity of the Philippines from the major source markets. We have to talk to the airlines. Isa rin daw gustong pagtuunan ng pansin ng DOT ang market sa mga Chinese tourists. Isa sa number 1 target natin, yung Chinese tourists natin, kasi napakarami nila. Billion yan. Kumuha ka lang ng ilang porsyento doon. Oo, di ba? 10% lang nun is a huge number already doon sa portion ng market na yon. Bahagi rin daw ng plano ng ahensya na padaliin ang proseso ng pag-apply ng visa ng mga turista papasok sa bansa, bagay na matagal nang itinapanawagan ng mga travel agency. Sa lahat ng mga planong ito, hindi naman daw makakalimutan ang mismo mga Pilipino. Ang puso ng kampanya ng DOT at susi para raw maiangat pa ang turismo sa bansa. We're also looking at employment generated because we want to develop tourism into a national industry. It is no longer just an economic activity. It is a national industry that is able to provide
Jessica, para raw mas mabilis na maabot ang 10 million tourist target ng DOT, plano na raw simulan ng ahensya ang pagtukoy sa mga pangangailangan at profile ng mga main tourist market para raw mas maibagay yung iba't ibang versions ng kampanya sa sensibilities at mga pangangailangan ng iba't ibang grupo ng mga target market. Jessica. Okay, Dano, panayang puri natin sa ating bansa na talaga namang napakaganda at gusto nga nating madagdagan pa yung mga turistang pumupunta rito. Ang kaso, hindi naman yata nag-i-improve masyado yung ating facilities from the time itong kampanya ng DOT na It's More Fun in the Philippines was launched. For example, para sa mga nag-out of town, no? Yung mga lumipad na mga eroplano nitong Holy Week, abay, grabe ang delays dahil dun sa air traffic congestion sa ating mga airport dito sa Maynila. Isa raw, nang kausapin natin ang DOT, sa mga sinasabi nilang part ng kampanya, although hindi to ganon ka-obvious, ay yung konsepto ng convergence o yung pag-i-involve sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mas maiparating o mas maramdaman ng publiko, turista man o lokal na o mga Pilipino, yung tourist destinations dito sa Pilipinas. So isa yan sa mga tinatrabaho ng DOT, yung pagsigurado na yung mga daan na papunta sa mga tourist destinations maayos ang airport, maayos ang mga eroplano, maayos yung mga schedule at iba pa. Batid naman daw nila na hindi naman ito agad-agad magagawa, pero as long as nagpapatuloy yung kanilang ginagawang progress, maaabot naman ito sa lalo madaling panahon. Baka kailan isabay yung promo, okay, tuloy-tuloy yung promo, sustain nila, pero dapat sabayan nila ng infrastructure dahil dadagsa nga mga turista, hindi naman tayo nakahanda, kulang ang mga facilities, etc. Maraming salamat, Dano Tingkungko.